paano ka napunta sa sculpt ng alambre? Nakaka-intriga kasi itong art na ginagawa mo, no? Recycled na mga alambre. Kailan at paano mo ito nasimulan? So ito nga po, Kuya Tony Pel. Nagsimula to nung bata pa lang talaga ako. Mahilig akong magkalikot ng mga bagay-bagay. Artistic ka na. Yes. Oo. So, since walang pambili ng laruan, ako po gagawa ng sarili kong laruan. So, kung ano-ano po yung aking kukumpunahin at bubuo po ako ng mga iba't ibang gaya po ng mga robot, sasakyan. So, yun po yun. So, hanggang pagpalo po ng 2018, doon po nagsimula ang paggawa ko ng mga metal art, so recycled. So, ito po yung jeepney. So, gawa po yan sa cutlery at recycled metal. Oo nga eh, ang galing ano. So ito ay yung mga napupulot mo, yung mga hindi na ginagamit ng mga kutsara at tinidor. Tapos yun nga, may mga alambre. Tapos paano mo siya ina-assemble? Paano mo siya ipinagkakabit? Meron ba yung mga hinges o meron o alambre rin? Dito po sa Metalworks, more on welding po yung ginagawa ko. Oo. Yes. Oo. Pati sa yung mga piyesa ng bisikleta, ginagamit mo. So kinukwento mo, nung bata ka, gumagamit ka ng mga alambre, yung mga spare yung mga scrap ng mga metal. So pinupulot mo. Saan mo sila napupulot? Kadalasan po sa labas, sa mga tinatapon ng kapitbahay na mga gamit. So hinihingi ko po kaagad yun para i-assemble yung mga ganun bagay. At ang balita namin ay wala kang formal training sa art. Tama ba? Tama po. Okay. So self-taught ka lang. Self-taught lang. At sino ang mga naging impluwensya mo? Karamihan po yung mga local artists din na gaya ko. naman. Yes po. So sila po yung number one na nagbigay inspirasyon para gumawa rin ako ng sarili kong mga likha. Okay, mga kababayan, bukod dito sa napakaganda niyang masterpiece, yung obra niya na ito na jeepney na yari sa iba't ibang mga bahagi ng ito, bisikleta, meron tayo dito kutsara, tinidor. Sa mga nakikinig sa atin sa Radyo Agila, ipinapakita natin ngayon yung kanyang obra na jeepney na para bagang nahanapan ng bagong purpose, hindi ba? At naging decorative siya na item, di ba? Isa siyang masterpiece talaga, through and through. At ito nga, ano ba ito? Gawa ito sa, ito ay alimango. Hermit crab, ano? Tapos ito ay meron siyang shell, tapos may iba't ibang mga bakal din. Yan, ikwento mo naman sa amin yan. Actually, may mga alaga ako na gaya po nito mga hermit crab. Isa po yan sa namatay, so sa katandaan na rin po siguro. Okay. So, sinubukan ko pong gamitin ulit ang kanyang specimen. So, tunay po yan na crab. Oo. At kinonvert ko into steampunk na art naman po. Oo, steampunk, di ba? Base dun sa Industrial Revolution, di ba, noon? Talagang mayroon talagang inspirasyon na pinaghuhugutan itong si brother natin eh. Ito ay totoong hermit crab, pero paano mo siya na-preserve ang ganyan? Hindi siya nadi-decompose. Inaplayan ko po yan ng epoxy resin. Oh. So talagang nilinis muna siya bago... Pinatuyo. Oo, binuo. Bago binuo. Ayun, may mga maliliit pa na cogs eh. Meron din mga pyesa ng, parang pyesa to Ito, ng... pyesa po yun ng kutsara. Actually. Oo nga, ano? Oo nga. Eto pa, mahirap bang gawin? Halimbawa, nagpapakomisyon sa'yo, I'm sure mahirap, di ba? Lalo na sa mga hindi naman eksperto sa ganito. Pero, gaano siya kahirap? Conforme ba ito sa laki o sa disenyo? Sa paggawa ko ng art, mas challenging actually kung mas maliit. So, mas prefer pag mas malaki, mas mabilis. Okay, mas preferred mo yung mas malalaki. Pagkatulad itong jeepney, ito malaki na ba ito sa'yo o... Maliit pa po. Maliit pa yan? Anong pinakamalaki mo nagawa? Yung paborito mong artwork? Life size po na millennial figure. Wow. So, gawa saan yun? wire po yun. Gawa sa wire. Gawa sa wire. Okay. So, ito bukod sa alambre at iba't ibang parts ng bisikleta, mga metal parts, scrap metal ang ginagamit mo. Oo. And then ang inspirasyon mo nakukuha mo saan? Kung saan-saan? Number one po sa paligid. So ito po yung environment, nature. So doon po ako humugot ng inspiration para gumawa. So sa mga ginagawa kong mga ganitong artwork, gaya po netong jeepney. So 2019 po, simula ginawa ko yan nung in-announce ang pag-phase out po ng jeepney at papalitan po ng e-jeep. So
Ang title po niyan is Year 2077. Okay. So, Ibig sabihin? ibig sabihin po nito, itong mga jeepney natin, once na mapapabayaan, magiging ganito po yung magiging outcome. So, kumbaga parang makakalimutan yung pagka-artistic ng Pinoy. Oo, ang galing. So, sa jeepney po na nakilala ang Pakahusay. Ito pa, ito magandang balita ay papakita sa atin ni Josh kung paano nga ba makabuo ng isang metal sculpture. Ayan ha. Ito, meron tayo ditong, meron tayong slab of wood dito, tapos ito yung mga alambre natin. At syempre, ito lang kailangan natin. Plies lang. Plies lang. Okay, plies lang. Pliers lang. Okay. Anong gagawin natin dyan? Anong unang step? Kapag nagbubuo po ng isang wire sculpture, kailangan po yung pinaka-tibay or pundasyon, which is itong mas makapal na wire. So, sa size na gagawin ko, ito lang po yung kakailanganin. So, ang basihan ko po ng proportion is cranial unit. Cranial unit. Ang ibig sabihin ay, Yun po nagiging yung- scientific na tayo. Hindi, papaliwanag ni Josh Oo, yan. ito Oo. po yung basihan sa body proportion na kadalasan karamihang artist na ginagawa. So kailangan natin ng matibay na wire para maging matibay na pundasyon. Kung halimbawa gusto mong Mas matibay, nakatayo at oo. mas matibay ang pagkakatindig nitong ating sculpture. Opo. At itong ating gagawin, anong gagawin natin mula rito sa mga wire na ito? Bale, ipapakita ko lang po yung paano binubuo ang isang artwork. So magsisimula po tayo sa kanyang skeleton. So okay. mabubuo po natin yung image or figure na gusto nating mangyari. So yung hanggang umabot doon sa finishing product. Sige nga. Aba, sa mga nakikinig sa Radyo Agila, ay i-demonstrate na ni Josh kung paano nga ba makabuo ng isang standing sculpture, yung nakatayong sculpture. Pero importante nga naman siyempre na umpisahan natin na matibay ang pundasyon nito para nga naman ito tumindig at maging matibay. At ang kanyang gamit ay puro alambre lamang. Alambre at siyempre meron tayong base ng nakahoy. Yes. At pinapaikutan na niya ng mas manipis at mas pliable na alambre yung ating pundasyon, yung ating kunyari, kumbaga para exoskeleton na to, no? Yes po. Yun. So once po na nabuo yung figure na kailangan natin, that's the time na ibabalanse natin yung body proportion. So yung tamang shape, na lalo na po sa mga female figure, yung pagka-sexy ng Yung pagkaganda hulma ng katawan, pagkaganda ng hulma ng katawan ng Tama tao. Okay, so ito ang ginagawa natin ay ano bang tao ba ito? Tao po, yes. Tao to. Oo. So ito po ay Husay. image or sample lang na ginagawa kong mga life size. So dito mas lumiit lang. Ang galing, Kasi masyado pong malaki para mabitbit po yung Oo naman. Oo isang naman. artwork na life size. So gaya na nabanggit ka ni Joshua, talagang kaya niyang gumawa ng isang life-sized na sculpture, no? Opo. Na obra. Tao man yan, o bagay, o hayop, kaya niyang gawin. Ano pa ang pinaka-challenging mo na commissioned work? Yung Philippine Eagle na talagang pinag-aralan ko ng matagal, makuha ko yung tamang size, tamang itsura ng ating Philippine Eagle. Ayun, ang galing, ang galing. So, ito ay gaano katagal na ginagawa? Kung halimbawa gusto kang tawagan at magpa-commission sa'yo? Pinakamabilis ko pong nagagawa actually 5 days. 5 days. Oo. Depende sa conforme sa laki Yes, at sa at- detalye. Opo, lalo na pag nandun po yung mood ko gumawa, mas mabilis. Mas mabilis. Alas Mas hindi mabilis. na po yan magpapahinga, kakain, tuloy-tuloy po paggagawa ng Mahusay. art. Kasi syempre kapag artist ka talaga kapag ikaw inspired, talagang tuloy-tuloy yan, ano? Okay, Josh, ipapakita ni Josh ito maya-maya bago matapos ang programa at ipapakita niya yung finished artwork niya. At ngayon, saan ba natin kayong maaaring matawagan, makontak para sa mga commissioned artwork natin? Bali, meron po akong FB page at Instagram, so Joshua K. Laureano. So, andun po lahat ng aking mga ginawang artwork. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!